pahintulutan na magkita. Magising mula sa pagtulog. Ang totoo niyan, wala naman sinong may kakayanan na tayo ay magising mula sa pagtulog. Tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang nagpahintulot na tayo ay magising. Sapagkat tinan mo nga naman, ang mga mayayaman, ang mga kilala, maraming posisyon sa mundong ibabaw, matataas ang pinag-aralan. Sa mga araw na ito ay hindi na sila umabot sa mga araw na ito, sapagkat dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'iqatul maut. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Di po ba? Marami nang nauna sa atin. Ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapitbahay, ang ating kamag-anak. Maging ang mga politiko o mga artista o anuman ang katayuan nila sa buhay, sila ay dumating na kasi nila ang katapusan ng kanilang buhay. Ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Kung maririnig mo sa ibang sikta, sinasabi nila na ang Diyos ay Ama, Panginoon, Diyos, Creator, Rab. Pero ang Allah, ito po ay pansariling pangalan ng lumikha. Ang Allah ay salitang Arabic ng ibig sabihin, siya ang lumikha ng kalangitan, kalupaan, siya ang nabigay buhay sa atin, at siya ang babawin ng buhay sa atin. At ang Allah, ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Nais kong ipaliwanag sa iyo, kaya binigay ng Diyos ang kanyang pangalan na Allah, sapagkat hindi siya pwedeng tawaging Ama. Sapagkat ang Ama, ito ay pagtawag sa mga nilikha lamang niya. Halimbawa, ikaw, mayroon kang tinatawag na ama, ang asawa ng iyong ina. Ang mga hayop, na sila ay, sinong ama ng hayop na ito? Yung mga gumalaw sa kanilang ina ng hayop na yon. Halimbawa, dumarami yung mga hayop, yung mga insekto, sila ay nagkakaroon ng pagtatalik o kaya pagtatalik sa babae. Hindi pwedeng tawagin ang Diyos na Ama, sapagkat ito ay karumal-dumal. Tinatawag nilang ang Diyos na Ama, ito ay karumal-dumal sapagkat pagtawag ito na mababang pagtawag at hindi ito karapat-dapat. Kaya sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Allah ay hindi katulad o kawangis sa kanyang nilikha. Kaya kapatid, nanay, ang dapat nating pag-ukulan ng pagsamba, yung lumikha ng kalangitan at kalupaan. Ang Diyos ni Jesucristo, Diyos ni Birhen Maria, Diyos ng kalangitan at mga propeta. Siya po ang dapat nating pag-ukulan ng pagsamba, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naririnig mo naman na maraming mga relihiyon dito sa mundo. Subalit, iisa lamang ang relihiyong aprobado na binigay ng Allah sa katauhan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Whosoever desire, for this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa ating wika, sinabi ng Allah na nilubos ng Diyos ang kanyang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang relihiyon natin. At ito ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah sa sangkatauhan. Ang Islam ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah. Iano naman yung ating mga narinig ng ibang relihiyon? Yan po ay man-made. Gawa-gawa lamang ng tao. Kaya nga ang mga ibang relihiyon, kasal, binyag, libing, ay may mga bayad. May espesyal, may ordinary pa. At ang nangyayari sa ibang relihiyon naman, ang mga ibang leader lamang, ang siyang nagkakamal ng limpak-limpak na salapi. Pagkat meron silang 10% na hinihingi sa membro at tinatawag pa na love gift pa. So patong-patong ang kanilang nakukuha sa mga membro. Pero ito, sa Islam ay hindi po ito ganon. Kung sino ang mahirap, yun ang binibigyan ng mga mayayaman. Bawal gawing ang salita ng Diyos na maging kalakaran, gawing hanap buhay po. Ano naman ang sinabi ng mga propeta patungkol sa relihiyon ng Islam? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Hindi ito gagawin ng mga propeta, ng mga disipulo sahaba, ang gumawa ng ibang sekta o relihiyon, sapagkat sila'y magiging talunan. Whosoever desire, seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And in the hereafter, he will be one of the loser. Sino mang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi ito ay tatanggapin mula sa kanya, sapagkat siya ay magiging talunan sa kabilang buhay, o siya ay mga nawalan. Kaya, nais kong malaman mo, na kung si Propeta Muhammad ay huling sugo, may unang sugo.
Si Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ. At si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Lahat ng mga sugo, irespeto, igalang natin, mahalin natin sila, sapagkat sila ang instrumento ng Diyos na para ihatid dito sa mundo na la ilaha ilahuwa. Walang ibang karapat dapat pagsambahin, iisa lamang. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Narinig mo naman siguro ang Quran. Ang Quran, ito ang salita ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang final revelation ng Diyos, ng Allah. Kung nais mong malaman ang mga kautusan ng tagapaglikha, ay dito mo malalaman sa salita ng Allah sa maluwalhating banal na Quran. Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Ngayon, papaano natin makakamtan ang kasiguruduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Tunay na kapanatagan at kapayapaan. Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta gawin natin. Kung anong sinabi nila sabihin natin. Silang lahat sumaksi. Naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man magsabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng ganito, la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at ikaw ay binawian at dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, habang sumusunod tayo tumatalima sa utos at batas ng Allah at pamamaraan ng propeta, tayo ay maninirahan sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya simple lang, para maging panauhin tayo sa paraiso, maging kapanalig natin sila sa pananampalataya Islam, at magtagumpay tayo dito sa mundo tungo sa kabilang buhay, tayo ay magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya ikaw ay aalalayan ko na gawin natin ang ginawa ng mga propeta. Sabihin natin ang sinabi nila. Bilang simbolo na isa lamang ang tagapaglikha, ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu Ashhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasul. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala naniniwala na walang ibang Diyos na walang ibang na dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala at naniniwala na si Propeta na Propeta Muhammad Muhammad ay huling sugo ay huling ng Allah. Allah. La La ilaha ilaha illallah illallah Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah. Allah. Allahu Akbar. Ano naman ako? Ibig sabihin, ikaw ngayon ay kapanalig sa pananampalataya sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad, kapag ito'y binigkas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso, ikaw ay magiging magkakaroon ka ng kasiguruduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Siyempre naman, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, tayo'y sumunod sa mga utos ng Allah. Pagsikapan natin iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan, nang sa ganun tayo ay pagdating ng katapusan ng ating buhay, gumagawa ka ng kabutihan, pinangako ng Allah. Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino mang naniniwala sa kaisa ng Allah, gumagawa ka ng maraming kabutihan, ikaw ay maninirahan sa paraiso. At mananatili tayo roon magpakailanman. Ito po